Samantala, bukod sa pagbibigay ng dekalidad at edukasyon at dagdag trabaho sa mga Pilipino, tiniyak din ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng turismo sa bansa at paglulunsad ng mas maraming proyektong pangkaunlaran sa tulong ng Public-Private Partnership Program. Narito naman ang ulat ni Elena Luna. Best Tourist Destination, Most Romantic Destination, Best Diving Destination, Best Island ang Palawan. Binanggit ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA ang mga bansag na ito sa Pilipinas ng ilang mga international travel magazines sa kanyang pagbabahagi ng mga good news sa larangan ng... Di na po nakakapagtakang sa mauugong na papuring tulad ito, naitala natin noong 2012 ang 4.3 million tourist arrivals sa ating bansa. Isang panibagong record high. 21.4% na po ang inilalago ng numerong ito mula nang pumasok tayo noong 2010. Kung kailan nasa tinatayang 3.1 million na turista pa lang ang bumibisita sa atin. Pagdating naman sa ating domestic travelers, ang target natin dati para sa taong 2016 ay 35.5 million tourists. Pero nitong 2011 pa lamang po, nalampasan na natin ito sa 37.5 million domestic tourists. Ngayon po, sa momentum natin ito, tiwala tayong maabot ang bagong target na 56 million bago matapos ang 2016. Ayon sa Pangulo, ang mas malakas na sektor ng turismo, manganganak ng mas maraming trabaho. Dagdag ding good news sa turismo ang naging desisyon ng International Civil Aviation Organization. Noong Marso, inalis po ng International Civil Aviation Organization ang significant safety concerns na ipinataw sa Pilipinas. Bunga po ito ng mga sa aviation industry upang siguruhin pasok sa pandaigdigang pamantayan ang aviation safety sa Pilipinas. Dahil po dito, sa wakas, noon lamang ika-10 ng Hulyo, muli nang pinahintulutan ng European Union ang direktang paglipad ng ating flag carrier sa Europa. Para makahikayat ng mga turista, ginamit ng gobyerno ang public-private partnership sa pagsasaayos at pagpapatayo ng mga domestic airports. Ngayon pa lang, nakikita na natin ang epekto ng maayos, tapat at hayag na paglalatag sa PPP projects. Dati, may isang paliparan lang na may paggawa, napakalaki ng balita. Ikumpara po natin ngayon, bukod sa pinapakinabangan na ang paliparan sa Lagindingan, sabay-sabay din po ang proseso ng pagsasaayos at modernisasyon ng Tacloban Airport, Bicol International Airport, New Bohol Airport, Mactan Airport at Puerto Princesa Airport. Ang Daang Hari SLEX Link Road ang pinakamabilis na PPP project na na-award sa alinmang administrasyon nang walang shortcut na dinaanan ng proseso. Ang mga ito at ang napakarami pang ipinapatayo at ipapatayong infrastruktura ay manganganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Nasa listahan rin ng Pangulo ang rehabilitasyon ng NAIA Terminal 3. Na ito sa dalawang arbitration na ipanalo na sana natin pareho. Pero binaligtad ang desisyon sa isa dahil sa technicality. Kaya po ngayon, pinaghahandaan ang muling pagdinig nito. Dagdag na komplikasyon po ang issue ng warranty sa pagpapatapos ng NAIA 3. Hindi naman pwedeng pag may umusbong na depekto, pasensyahan na lang, dagdag gastos pa. Kaya nga po, nang ipiniliwanag sa atin, na bibigyan tayo ng maayos na warranty ng original na kontraktor, umayag tayo. Pero gusto nating manigurado, gusto nating kumpletuhin ang tama at buong proseso at hihingin ko po ang inyong pag-unawa ukol sa issue ito. Nabanggit ng Pangulo na habang umuunlad ang ekonomiya, tataas ang konsumo ng kuryente at kailangang magdagdag ng supply nito. Inilahad ng Pangulo na gusto niyang magtayo ng mga planta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas tulad sa Mindanao. Naniniwala din aniya siya sa renewable energy at suportado niya ito. Aasahan po natin sa mga susunod taon, mga paliparan na daungan lalapagan ng kalakal at turista, mga kalsadang sisigurong gusto ang pakinabang ng lahat sa malalaking proyekto ito. Mga power plant na pagmumulan ng sapat na kuryente at magpapatakbo sa mga industriya. Ito ang magsisilbing balangkas na magsasanga ng iba pang inisyatibang dadaluyan ng oportunidad para kay Juan at Walan Cruz.
Mula sa mga magsasakang may sapat ng patubig at mabilis nang naibebenta ang ani, hanggang sa mga construction worker na nagtitindig ng mga bagong gusali. Mula sa patuloy na pag-usbong ng mga call center hanggang sa pagdami ng mga negosyanteng handang magpasok ng kapital sa bansa. Nagsulong tayo ng mga tamang proyekto sa tamang halaga. Ginawa natin ito na may tamang kalidad at natapos o matatapos ito sa tamang panahon. Dahil tama at karapat-dapat ang mga taong nagpapatupad ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.